Dear Lady Love TV, Bakit kailangang mahalin pa kita? Tunghayan natin ang ikapitong bahagi. Nakasalubong pa siya ni Annie nang bumalik siya sa kusina. Hawak nito ang isang pack ng potato chips na bukas na at agad na kinakain na ito. Inalok pa siya nito ngunit tumanggi siya. Hindi man lamang nito nahalata ang pagkairita niya dahil ngumiti pa ito sa kanya. Natapos na siya at lahat ng maghugas ng pinggan, ngunit hindi pa rin ito tapos sa panunood. Tumuloy siya sa kanyang silid at binuksan ang laptop upang ipagpatuloy ang trabahong hindi niya matapos sa opisina kanina. Naging abala na siya sa trabaho at pansamantala niyang nakalimutan si Annie. Mabilis na lumipas ang oras nang hindi niya namamalayan. Nang tumingin siya sa wall clock sa kanyang silid, inalaman niyang 10:00 na ng gabi. Sakalang uli siya naulinigan nang tumunog ang TV. Lumabas siya upang tingnan si Annie. Nakahiga na ito sa couch at nakatulugan na ang panunood ng TV. Lumapit siya at pinatay iyon. He stared at her sleeping so calm. Mabuti pa ito at nakakatulog ng ganoon kahimbing. Samantalang siya ay tila mahihirapang makatulog ng dahil dito. She spelled trouble. Alam niyang hindi magiging madali na pakisamahan ito araw-araw. Nagmulat ng mga mata si Annie nang maramdaman niya ang paglapat ng pinto ng silid ni Jigs. She was awake. Nagtutulog-tulugan lang siya para hindi siya paalisin ito. May plano siya. Gusto niyang halughugin ang pad nito para maghanap ng palatandaan na may nadala na itong ibang babae roon. Gagawin niya yon mamayang madaling araw kapag tulog na ito. Napatingin siya sa kumot na nakabalot sa kanya. Otomatikong tumaas ang isang kilay at sulok ng mga labi niya. May pagka-gentleman naman pala talaga ang loko. Kahit halata ang iritasyon nito, ay hindi siya hinayaan nitong ginawin sa aircon habang natutulog sa couch nito. Marami siyang gustong malaman tungkol kay Jigs. Bukod sa pagsigurong hindi ito makakapagloko habang wala si Maya, gusto rin niyang makilala ito ng mabuti. Napakasama ng pagkakakilala niya rito noon. Hindi niya alam kung magbabago iyon ngayon. Hindi makitid ang kanyang isip. She was willing to give him a chance to redeem himself. Baka nagbago na ito at mahal talaga nito si Maya. Alauna ng madaling araw nang bumangon uli siya sa couch. Idinikit niya ang isang tenga sa pinto ng silid nito para makiramdam. Nang wala siyang marinig na ingay, maingat na hinalughog niya ang pad nito upang maghanap ng kahina-hinalang bagay. Wala naman siyang nakita. Nagpasya siyang pasukin ito sa silid nang matagpuan niyang hindi nakalak ang pinto. Pinakiramdaman muna niya kung magigising ito. Nang hindi ito gumalaw, patiyad na lumakad siya sa silid nito. Dala ang maliit na flashlight na nakita niya sa sala kanina. Sinilip niya ang laman ng drawer sa study table nito. Nag-ingat siya na huwag makalikha ng ingay habang tinitingnan ng mga gamit doon. Panaka-naka ay sumusulyap siya rito. Nang walang makita ay lumapit siya sa drawer ng side table nito. Wala rin siyang nakita. Hindi sinasadyang naiangat niya yung ilaw ng flashlight sa itaas ng side table. May nahagip siyang picture frame. Ifinocus niya roon ang ilaw. Larawan iyon ni na Jigs at Maya na magkaalakbay. Napangiti siya. Kung nagawa nitong display ang larawan nito at ni Maya na magkasama, ibig sabihin ay maaaring ang seryoso ito sa kaibigan niya. Biglang gumalaw si Jigs. Napadapa siya sa sahig at napatago sa gilid ng kama nito. She turned off the flashlight. Muling pinakiramdaman niya ito. Nang hindi na ito gumalaw ay pagapang siyang tumungo sa pinto at maingat na lumabas ng silid nito. Pagkalabas ng silid ay lumabas na rin siya ng pad nito pagkatapos ilak ang pinto. Shit! Eritadong sambit ni Jigs nang marinig uli ang ingay ng electric guitar ni Annie. Nasa loob siya ng kanyang silid ngunit dinig na dinig niya ang tunog ng gitara nito mula sa salas niya. May tinatrabaho siyang blueprint at kailangan niya ng katahimikan para makapag-concentrate siya. Narinig na niya kanina ang ingay nito ngunit hinayaan lamang niya. Pero lumakas iyon ng lumakas. Lalabasin na sana niya ito upang sawayin ngunit bago pa siya makalabas ng silid ay nawala na ang ingay. Kaya hindi niya na tinuloy ang pagkompronta dito. Kaya lang ay muling nag-ingay ito. Kaya lumabas na siya para pagsabihan ito.
Nakita niya itong nakatayo sa couch at bigay na bigay ang paggigitara. Pakiramdam yata nito ay nasa stage ito at kasalukuyang nagpa-perform. Pwedeng pakahinaan yan, kahit konti lang. Aniya, ngunit tila hindi siya naririnig nito. Kaya inulit niya ang sinabi sa mas malakas na tinig. Huminto ito at tumingin sa kanya. I'm working here. Hindi ako makapag-concentrate sa ingay. Bakit naman kasi pati sa bahay nagtatrabaho ka? Mag-chill at mag-relax ka naman. Chillax. Itinuloy nito ang pagtugtog na tila hindi niya narinig ang sinabi nito. Mas makulit pa ito kaysa sa isang batang walang isip. Uminit na naman ang ulo niya. Muli niyang pinagsabihan ito pero hindi pa rin nakinig. Mukhang enjoy na enjoy ito sa ginagawang pang-aasar sa kanya. Naisip niya si Chucks. Siguro ay kailangan na niyang sabihin kay Chucks kung saan ito matatagpuan ang babaeng ito para makaganti siya sa pang-aasar nito kahit papaano. Lumapit siya sa plug socket at inalis ang saksakan ng cable ng gitara nito. Napatigil ito. You are consuming my electricity. Sa lakas ng volume ng gitara mo, alam mo ba kung gaano kalaki yung watts na nakukonsumo mo? She twitched her lips. Ang damot at ang KJ mo. He just snorted. I have an idea. Para makapag-chillax ka naman, manood ka ng gig namin tomorrow night sa Universe. Sasabihin sana niya rito na wala siyang panahong manood ng gig nito dahil hindi siya mahilig sa rock music. Pero na may biglang pumasok na ideya sa isip niya, ay hindi na niya itinuloy ang sasabihin. Okay, tumalon ito sa sahig mula sa couch at lumapit sa kanya. Dala ang gitara nitong naka-unplug. Talaga? Pupunta ka? Tila nagdududang tanong nito. Sure, kailangan ko rin naman talagang mag-relax so minsan-minsan. Kapag hindi ka pumunta, lagot ka sa akin. Lihim siyang napangiti. Nagsalubong ang mga kilay ni Annie nang sa pagbaba niya ng stage pagkatapos ng isang performance, ay nakita niyang hindi nag-iisa si Jake sa table, kung saan niya nakita ito kanina. Namumukhaan rin niya ang lalaking kasama nito. Iyon ang bastos na lalaking nambubuyo kay Jake na mambabae ang huli, habang wala si Maya. Ngiti-ngiti ang Judas habang nakatingin sa kanya. Tumayo ito nang tuluyan siyang makalapit. Hi Annie, remember me? I'm Chucks. It's so nice to see you again. Anito. Hindi niya tinugon ang bati nito. Tumingin siya kay Jigs nang may pagdududa. Did he purposefully bring his friend there? Pumunta ba si Chucks doon para gantihan siya sa ginawa niya rito? Padabog na umupo siya sa silya. Bumalik na ito sa pang-upo. Ngayon ko lang na-realize kung bakit parang familiar ka nung huli tayong magkita. Nakita na pala kitang nag-perform sa isang bar. Rockstar ka pala. Enthusiastic na sabi ni Chuck sa kanya. My music is punk rock, she said dryly. You sing very well. Papuri pa nito sa kanya. Imbis na magpasalamat ay inirapan lamang niya ito at tinawag ang bar server. Nagpakuha siya ng alak dito. Tiningnan niya si Jigs na tahimik na sumisimsim ng alak. So, ano-anong bars yung tinutugtugan nyo? Tanong ni Chucks. Kung saan-saan, tinatamad na tugon nito. Naging mapanokso ang ngiti nito. I'm officially your fan now. I'll catch your gigs. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Sorry nga pala sa mga nasabi ko the first time we met. Medyo nakainom lang ako nun. Hindi siya makapaniwala na humihingi ito ng paumanhin sa kanya. Siguro ay may binabalak na ito laban sa kanya. Kalimutan na sana natin ang nangyari. I hope we can be friends. Patuloy nito. No, I don't want to be friends with you. Prangkang sabi niya. Well, it's okay. Hindi naman kasi friendship lang yung gusto ko sa'yo. Nakangiting sabi ni Chucks. Lumagkit ang tingin nito sa kanya. Cut the crap. Aniya. Binalingan niya si Jigs. Bakit kasi dinala mo siya rito? Walang pasintabi na sitan niya rito kahit kaharap nila si Chucks. Sumama siya sa akin eh. Alangan namang ipagtabuyan ko siya. Gusto talaga kitang makita uli after that night. Binubulabog ko nga ang mundo ko nung buhusan mo ako ng alak at suntukin sa muka. Wala pang babaeng gumawa sa akin ng ganon. You are one of a kind, Annie. Ikaw yung tipo kong babae. Matapang at palaban. Sabad ni Chucks na tila hindi man lamang naapektuhan na hindi gustong makita ito ng babae. Gumapang ang kamay nito sa mesa at ipinatong ang palad sa kamay niya. Please give me a chance to get to know you more. Nanigas sa mga panga niya. Ang kapal na mukha nitong digahan siya.
Kinuha niya ang kamay nitong nakahawak sa kamay niya at pinilipit iyon. Napahiyaw ito sa ginawa niya. Huwag mo akong digahan, hindi kita type. Nandidilat na sikmat niya rito. Saka binitawan ng kamay nito. Tumayo siya. Diyan na nga kayo. Nilayasan niya mga ito sa kabila ng pagtawag ni Chuck sa pangalan niya. Pinigilan ni Jigs si Chuck na sundan si Annie. Come on pare, back off for now. Baka ipabugbog ka niya sa mga bouncers nila dito. Shit, that woman is really something else. Lalo tuloy ako na-challenge sa kanya. Hindi na niya napigilan tumawa. Ano ang tinatawa-tawa mo? Nakakatawa ba ang pag-twist niya sa braso ko? Sikmat nito sa kanya. Natatawa siya dahil nagawa ni Chuck na pag-initin yung ulo ni Annie. Para na rin siya nakaganti kahit paano sa mga pagpapainit ng babae sa ulo niya ng mga nakaraang araw. Halatang bisit na bisit si Annie sa kaibigan niya. Basta suportado kita sa gusto mong gawin, Chuck. Kung gusto mo talaga si Annie, go for it. She obviously not a pushover. Pero gagawin ko ang lahat. Mapa sa akin lang siya. Parang duda siya kung magtatagumpay ito kahit gaano katinig si Chuck sa babae. Kung ang babae tulad ni Annie, ay wala itong binatbat. What's with the face? Tanong kay Annie ni Jigs nang makita siya nito sa labas ng pinto ng pad nito. Nang nagdaang araw pa siya bisit na bisit. Naaabutan kasi niya si Chuck sa labas ng pinto ng condo unit niya na may dalang flowers. Mukha talagang gusto siyang ligawan ng walang hiya. Kahit pinagsalitaan na niya ito ay tila wala itong balak na sumuko. Ipinababa niya ito sa guard ng building para hindi na muling makapasok pa. Kanina, pagkagaling niya sa isang convenience store, ay nakita niya si Chuck na nakaupo sa motorsiklo niyang pinarada sa labas. Kinukulit-kulit siya nito. Ayaw nitong umalis sa upuan ng motorsiklo niya hanggat hindi siya napapayag na makipag-date dito. She ended up hitting his shoulder with her helmet. Nang hindi pa rin ito tumigil sa pangungulit ay tinawag niyang dumaang pulis at isinumbong ito na nambabastos. Doon lamang siya nakaiwas dito. Pumasok sa pad ni Jigs ang babae. Pagsabihan mo yung buwisit na kaibigan mong yan ha. Sino? Si Chucks? Isinara nito ang pinto. Sino pa ba? She's getting into my nerves. Tumuloy-tuloy ito sa salas. Mukhang makakahanap ka ng katapat mo. Nito. Anong sabi mo? Pareho kasi kayo may tendency na maging nuisance. Well, I guess bagay kayo. Tiningnan niya ito. Tila pinipigilan nitong mapangiti. She scolded him. Mukhang nag-e-enjoy kasi ginagawang pangungulit sa akin ng kaibigan mo. Bahagyan ng laki ang mga mata niya nang may maisip. Teka, siguro inutusan mo siyang pestehin ako, no? Excuse me? Huwag mo akong pagbintangan ng ganyan. Wala akong kinalaman sa ginagawa niya. Nasabi niya sa akin gusto ka talaga niyang ligawan. Hindi ko nga maintindihan kung paano kanya nagustuhan eh. Lalo nag-init ang ulo niya sa sinabi nito. Anong ibig mo sabihin? Unattractive ako, ganun ba? Nasaling ang pride niya sa sinabi nito. Hindi porke wala siyang nobyo ay unattractive na siya. She knew she was physically desirable. Baka nakakalimutan mo kung ano yung ginawa mo sa kanya. Sinabuyan mo ng alak ang mukha niya. Sinuntok mo siya. At pinilipit yung braso niya. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nagugustuhan ka niya. Basta, pagsabihan mo siya na huwag akong guluhin dahil wala siyang mapapala sa akin. Kahit pagsabihan ko siya, hindi ako susundin nun. Matigas ang ulo ni Chucks. At saka teka, bakit kailangang pagwawalan ko pa siyang lumapit-lapit sa'yo? Can't you handle him? I can handle him. Ayoko lang makita yung pagmumukha niya. Noon niya napansin na nakasuot pala ito ng damit panlakad. Saan yung lakad mo? It was Sunday at wala itong pasok. Country club. Anong gagawin mo ron? Magte-tennis. Sama ako. Gusto ko rin mag-tennis. I'll be with my friends, kasama si Chucks. Gusto mo pa rin sumama? Halata ang pagkaaliw sa mga mata nito. Nanigas sa mga panga niya. Tumunog yung doorbell. Tinungo nito ang pinto. Pabagsak siyang umupo sa couch. Iniisip niya kung paano mababantayan si Jigs nang hindi siya makikita ng buwisit na si Chucks. Ma, what are you doing here? Narinig niyang sabi ni Jigs sa dumating. Mama ni Jigs ang bisita. Tumayo siya. Na-curious siyang makita ang itsura ng mama nito. Masama bang ma-surprise visit yung anak ko? Narinig niyang sabi ng mama nito. Naglakad siya sa maikling hallway. Tumigil siya sa pwestong matatanaw na ang pinto. Naabutan niyang magkayakap ang dalawa. Nakita niya ang mukha ng ina ni Jigs nang magbitiw ang mga ito.
Maganda at mukhang mayaman ang ginang. Siguro ay nasa mid-50s na ito. Gumawi ang tingin nito sa kanya. Hindi niya inaasahang makikita siya nito. Kumunot ang noo nito. And who is she? Nilingon siya ni Jigs. Mukhang hindi nito nagustuhan ang ginawa niyang pagpapakita sa mama nito. Well, she's your girlfriend? Dugtong ng mama nito. Sasagot na sana si Jigs ngunit inunahan ito ng mama nito. Bakit hindi mo sinasabi na may girlfriend ka pala? Tumingin siya kay Jigs na napatingin din sa kanya. Lumapit siya sa mga ito. Ma, you are Hindi mo sinasabi sa parents mo na may girlfriend ka. Putol niya sa sinasabi ng ina. Hindi ito nakasagot. Naningkit ang mga mata niya. Teka lang, huwag naman kayo mag-away. Singit ng mama nito. Iha, siguro gusto lang ni Jigs na maipakilala ka ng formal. Or maybe he wanted to surprise us. Gusto niyang kapag sinabi niyang may nobya na siya, ipapakilala na rin niya ng personal. Hindi ko siya girlfriend. Ani Jigs na halos kasabay ng pagsasabi niya ng hindi ko siya boyfriend. Habang nakatingin sila sa isa't isa. Hindi, mag-ano kayo? Nagtatakang tanong ng ginang. Best friend po ako ng girlfriend niya. Ani niya rito. Tumangutango ito. So, nasaan yung girlfriend mo, iho? She's in the States right now. Tugon ni Jigs. Okay, so kailan namin siya mamimit ng papa mo? 3 weeks pa, bago siya bumalik. I was really planning to bring her to see you. Wala lang free time to travel to Baguio. Pareho kasi kami busy. Hi, sayang naman pala. Kung nandito lang siya ngayon na isama mo na sana siya sa atin. Uuwi ka sa birthday ng papa mo sa Wednesday, hindi ba? Nangako ka magbabakasyon ka ng 3 araw sa atin. Humingi nga ako ng leave. Come in, ma. Bakit hindi ba dito tayo nag-uusap sa pinto? Inalalayan nito sa braso ang pagpasok ng ina. What's your name, iha? Nakangiting baling ng ginang sa kanya habang naglalakad sila sa hallway. Ginantihan niya ng ngiti ito. The middle-aged woman seemed nice. Annie. Nice name. And what's your best friend's and my son's girlfriend's name? Maya. Maya Angeles. Maya. I hope I get to meet her soon. Dahil sa hindi inaasahang pagdating ng bisita, ay nakancel ang lakad ni Jigs. Kasama siya ay tumungo sila sa isang restaurant upang kumain ng lunch. Jigs' mom was so nice and talkative. Ilang beses niyang napuna na may pagiging maalalahanin ito sa anak. Pinupunasan nito ang bibig ni Jigs habang kumakain sila. Ito ang nagsasalin ng tubig sa almost empty glass ng anak. Naglagay pa ito ng ulam sa plato ni Jigs. Mukhang na-miss talaga nito ang anak. Nakikita niya rito ang kanyang ina. Maasikaso rin ang kanyang mama noong nabubuhay pa ito. Hindi nga lamang niya matandaan ang lahat ng instances na ipinakita nito kung gaano ito naging mapagmahal na ina sa kanya dahil bata pa siya noon. She was only 10 years old when she lost her mother. Mabuti naman at kaibigan din ng anak ko yung kaibigan ng nobya niya. Anang matanda na sa kanya nakatingin. Nagkatinginan sila ni Jigs. Kung alam lang nito na hindi talaga sila magkasundo ng anak nito. Oo nga po, close na close talaga kami ni Jigs. Right, Jigs? Tumaas baba ang kilay niya rito. Sabi na lamang nito na bahagya pang nag-make face sa kanya habang hindi nakatingin yung mama nito. Nakakatuwa naman. Ang mabuti pa, Jigs, isama mo si Annie pag uwi mo sa Martes.